Chief of Police. COP, bago ka na-assign sa San Pedro City Police Station, saan ka naka-assign? Provincial Headquarters, sir, ng Laguna PPO, sir. Anong unit assignment mo doon? Sa chief po ng base police, sir, and police tourism, sir. Okay, prior noong assignment mo yon, saan ka naka-assign? At Santa Cruz, sir, Santa Cruz Municipal Police Station, sir. Santa Cruz Municipal Police Station, more or less ilang months or year na assign ka doon? 3 months, sir, 3 months. Okay, prior doon sa assignment mo sa Santa Cruz Police Station, saan ka assign? Los Baños, sir. Gaano katagal ikaw doon? Almost 3 months din, sir. Almost 3 months. Yes, sir. Prior doon sa assignment mo sa Los Baños, anong assignment mo? Sa PMFC po, sir. PMFC, Yes, sir. gera yon, di ba? Panggera yon. Yes, sir. Okay, prior sa PMFC, anong assignment mo? Quezon, sir. Province, sir. Anong assignment mo sa Quezon Province? PMFC also, sir. Gera pa rin yun. Yes, sir. Prior do sa assignment mo sa Quezon Province, PMFC, anong assignment mo? Laguna, sir. Laguna. Laguna. Kalawan, sir. Kalawan, anong assignment mo doon? Chief of Police, sir. Chief of Police, more or Yes, less ilang years or months assigned ka 5 doon? months, sir. 5 months. Yes, sir. 5 months. Oh, sige, Kalawan. Kalawan Police Station, Laguna. Sa 1 month period, 1 week period, doon sa experience mo sa Kalawan, Laguna, ilan yung accomplishment mo sa anti-illegal drugs? Naman kami, sir, nakaka-accomplish naman kami pertaining dun sa target accomplishment po namin, sir. Okay. Target accomplishment. More or less, ilan ang target ninyo sa Kalawan, Laguna? 2 in a week, sir. 2 in a week. Yes, Okay. Peaceful kasi yan Kalawan, Laguna eh. Justified. Dito sa San Pedro, gusto ko lang ikaw i-remind kapatid ha. Nandito kayo, hindi para litisin. Hindi kami korte. Gusto lang namin i-find out ano yung problema para masolusyonan at wag nang maraming masakripisyo pa. Ako, si General Acop, si Colonel Rencia, retired police officer kami, and we love PNP. Pero between the PNP personnel and the individuals, katulad ng mga ito, doon tayo sa tama. So please, wag mo akong galitin. Sagutin mo ko ng totoo. Gaano ka na katagal sa San Pedro Police Station? 7 months, sir. 7 months. Yes, sir. Ilan ang target accomplishment ninyo on illegal drugs every week? 6, sir. Illegal drugs every week? 6, sir. 6. Namimit ninyo o hindi? At times, sir, nami-meet, at times hindi, sir. So pagka kulang ang accomplishment mo, target every week, hahabulin mo for the following week. I am correct or not? Yes, sir. So may target kayo, di ba? For that matter, Mr. Chair, may I manifest that Police Colonel Depositar, the Provincial Director of Laguna Provincial Office, be directed to submit statistics on their accomplishments on illegal drugs from January 1, 2023 to present. Mr. Chair. Okay, Colonel Depositar, can you kindly reply? Mr. Chair and our honorable esteemed congressman, yes, we will comply with your instructions to submit the drug accomplishment reports of Laguna Police Provincial Office covering the period of January 1, 2023 up to present. Mr. Chair, nabanggit ko lamang po ito kasi po very clear. Natutuwa nga po ko si General Acop, Honorable Representative Acop of Antipolo City. And na-call yung attention ko po kasi during the previous hearings, meron po siyang resolution na kapareho po nito. At kung i-analyze po natin deeper, ito po yung resulta ng kota-kota sa PNP, which
Nakakatuwa din po na inacknowledge ito ng ating Chief PNP and even the DILG at sinabi ng ipapahinto ito. And I strongly believe, Mr. Chair, kung hindi mababago ang parameters ng PNP dito sa best police officers and best police units, hindi po matatapos itong problema na ito. Yun lamang po, Mr. Okay, Chair. And maraming salamat, po. Congressman Busita. Pasensya na po kayo kung kami po nagiging masyadong sentimental or tumataas ang aming presyon sa mga ganitong klase ng issue dahil nga kami po ang binubutiktik ng ating mga kababayan that we have to listen to them as well. At napakarami nang dumarating sa aming mga sulat pertaining to the allegation of illegal activities being perpetrated by the PNP official. This hurt us. Lalo na yung mga kasama natin mga pulis na narito. Nasasaktan sila. Nasasaktan sila dahil ang tinatamaan yung organisasyon na matino naman per se. Ang problem, mayroong mga iba na gumagawa ng mga bagay na ikasisira ng ating organisasyon. Maraming pondo nilalagay ng gobyerno. Tinoble na nga ang sweldo ninyo eh. As a matter of fact, namamblema kami ngayon sa MUP, yung military uniform personnel. Dahil yung automatic indexation nyo, inaayos po natin, nagdedebate kami dito. Gato pa nararanasan natin mga problema na sana naman kung nadoble na ang sweldo ng ating mga PNP officials and members, no? Sana maging maayos na. Hindi na yung tipong pupuntahan tayo dito para magsumbong. Pag hindi naman natin ginampanan ang ating tungkulin, tayo naman sasabihin, bias tayo. Kaya hindi mo malaman kung saan ka pupwesto sa problemang ito eh. Kaya nga kanina sinasabi ko, Colonel, di ba, Legend, sinabi ko, be truthful lang eh. Di ba? At ang mabigat, syempre, poproteksyonan mo yung mga kasamahan, poproteksyonan mo yung mga kabaro. But we have to make things right. Pag mali, mali. Kapag ang bata natin nagkamali, pakita natin. Ang isang leader, napapakita niya ang kanyang pagiging leader pag tinatama niya ang kanyang tao. At dito sinabi mo na kasi kay Attorney Salazar eh, through text eh. And that's a criminal case that you have to defend pa rin. Kasi dito meron ditong maraming kaso kayong kakaharapin. Di ba? Kinidnap niyo yung tao. Kung 1:36 to 2 p.m., that's kidnapping. Ninakaw niyo yung bike, that is robbery. Ang daming kaso na pwede niyong kaharapin dito. Physical injuries. Di ba? At any rate, again, ang aming purpose ay yung ginagawa po namin bill. Unfortunately, lumulutang yung mga ganitong bagay na kinasasama din ng aming loob dahil nga you are part of the government. You are part of the government. And again, hindi namin gustong ipin down ang PNP. We are trying to be a part of the cleansing method that being conducted by the PNP. Good high noon, everyone. Ang tanong ko ay address ko kay Herelia, yung team leader. Okay, Herelia, Master Sergeant, Police Master Sergeant Herelia. Ang purpose ninyo pag punta doon is bypass operations, kaya hindi kayo naka-uniform. Is that correct? Yes, Your Honor. Tapos, bakit yung purpose niyo is bypass operations, bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Purpose niyo is bypass operations, bakit kayo nakapasok doon sa bahay sa suspect? Without the presence of search warrant. Hindi po doon ang bypass operation, sir. O bypass operations nga, ang operations niyo against the suspect. The bypass operation, sir, nangyari po sa... Hindi naman ito incidental to lawful arrest. Kasi nandyan si Juan sa labas. So bypass operations. Pero bakit nandoon na kayo, nakapasok kayo sa bahay ni Mr. Kilaw? Mr. Kilaw? Yun po yung allege nila sa amin, sir, na nagpunta kami sa bahay. Pero ang bypass operation po, nangyari po sa Putol, Quezon Street, Barangay Cuyab. Hindi, nakita naman natin sa base sa kamera, nakikita natin, alauna 42 ng hapon, nakikita natin, sequence itong pangyayari. Mayroon 1:36 p.m., 1:43 p.m., 1:46 p.m., 1:59 p.m. up to 2:02 o'clock in the afternoon.
Hirilla, ako, 30 years and 5 months in the service o to, sa serbisyo. Gusto ko lang kayo, ilang taon na kayo sa serbisyo? 13 years, Your Honor. 13 years. Ay, hindi naman ako magyabang. Papunta pa lang kayo, pauwi na ako. Yun lang. Hindi yan naghihiram ako ng salita sa salida. Pero galit talaga ko sa pulis na maging agriculturist pa. Kung minsan magnakaw pa. Mahirap yun. Totoo yung sinabi ni Chairman. Doble na nga yung sahod ninyo. Doble na nga yung sahod. Bakit ganunin pa natin? Ako, when I was in the service, I have the principle na it's better to scot-free the guilty than to hang innocent party. Kung nakikita ko dito yung magpunta pa sana ng Canada. Pero paano yan magapunta ngayon? No? Nakasuot na ng yellow. PDL na. Persons deprived of liberty. Ako, dumaan din ako, pagkakulong. Pinatungan pa yung ulo ko nung pag nagtago ako. Hindi ako marunong sinungaling. Pero bakit ito gagawin natin? Kung nagsisinungaling yung kamera pala doon, Mr. Chairman, yung time doon, mabuti pa hindi na natin i-support yung kamera dahil sinungaling pala yung kamera kaysa mga Ako never in my duty here in the Congress, sinusuportahan ko talaga yung mga batas na para sa PNP dahil galing ako dyan sa PNP. I belong to class 87 of the PNPA. Hindi naman ganun. Grabe, masasaktan na ako kung ganun ang maririnig natin sa pulis. Sino pa ba ang asahan natin, ang asahan ng mga taong bayan kung ganun ang klaseng pulis ang manuhay natin? Kung nakapasok kayo, hindi ba niyo alam na kung papasok ka na isang bahay tapos hindi ka armed ng search warrant, that is a violation of domicile? Is that correct? Yes, Your Honor. Alam mo ba ang penalty doon? Tinitik sa akin ni Sir Akop kasi nag-ano kami kanina. Violation of domicile. The penalty of prison correctional in its minimum and maximum period for a public officer or employee who, not being authorized by judicial order, shall enter any dwelling against the will of the owner thereof. Tapos nakikita pa namin doon. Alauna ko yung binanggit ko kanina mga oras. Hawak na ninyo ang suspect. Sa report, 7-18, doon pa lang ninyo nahuli yung suspect natin. Which is which? Dito, kung magsisinungaling ka, mahuhuli ka talaga. Ako, dumaan ako ng pulis. Dumaan din ako pagkakulong. For 1 year, 18 months, 3 weeks, 47 minutes, and 36 seconds of the crime which I did not commit. Dahil pinagbintangan din ako. Pero hinarap ko ang lahat. Sa awa ng Diyos, maski ang kaso ko dito dininig sa Quezon City, wala akong kapit, wala akong kakilala, dismiss yung kaso dahil hindi ko ginawa. Nagsasalita lang ako ng totoo. Sana ganun. Ganun ang ninyo. Ang hindi ko na lang naranasan, yung mapasok sa Ward 24, yung hospital ng mga ulol. Pero malapit na siguro. Kung palagi na lang ang ganito bang maririnig natin sa mga kapulisan natin. Huwag naman ganun. Saka mga commander, si General Gasis, General Villaflor, lalo na si General Villaflor, kilala ko ito dahil nakasama ko ito noon sa Region 10, Province of Lanao del Norte. Huwag naman ganun. Sisirain natin yung kinabukasan ng isang tao na wala namang kasalanan talaga. Imagine, naka-short, pero I consider it. Naka-short, naka-t-shirt, walang marka dahil magkandak nga ng bypass operation. Pero ang hindi ko matanggap, bakit nakapasok doon sa bahay ng suspect pagkatapos marami pang dinala? Hindi na po yung tama. Ang laki-laki na ng sahod. Mayroong mga general dyan. Ang laki-laki na 100 plus na ang take-home pay. Bakit pa ma-involve pa sa truga? Grabe. Kami ni Sir Akop noon, nagkano lang ang sahod namin is 1,900 pag graduate ng academy.
May Si Sir siguro, 600 lang. Dahil he belongs to class 70. May tax to. Oh. Eh ngayon, libo-libo na, limpak-limpak na. Okay. Thank Eh, you, that's all, Mr. Chair. Thank you, Congressman Rehencia. Well, ang problem, hindi lang naman po yung CCTV eh. As a matter of fact, pag tinignan mo po yung mga, ngayon ko lang nababasa finally, no, yung mga pinadala sa akin kahapon, yung mga texts, ano, katulad nung si Kent nag-text sa uncle niya. Ito po sinabi ni Kent, ano, alas 2 ng hapon, 2:20. Uncle, may pumunta po dito mga pulis. May mga baril. Sinama po si Papa. Pumasok po sa bahay. 2:20 p.m. to ha. At yung cellphone, that cannot be denied. At ito magiging parte ng kanilang ebidensya. Oh, abay bakit daw? Nagbebenta daw po si Papa ng droga. Tapos pumasok po dito sa kwarto ko. Nung chinek ko po, may mga nawawalang gamit po dito sa kwarto ko tulad po ng pera. Kinuha mo ba ang pangalan ng pulis? Hindi po, uncle. Pinatalikod po ako sa sulok ng kwarto ko. Wag daw po akong titingin palabas. 2:20 to. So nagko-confirm na tama yung sinasabi ng CCTV. At kung titignan mo triangulation, affidavit nyo, CCTV, at yung Texas, todas na kayo dito mga kapatid. Todas na kayo dito. Aside from the criminal charges that will be filed against you, administrative, I don't know kung anong kakaharapin yung kahihiyan dito. And that's the reason why we are trying to tell you over and over again, be truthful. Wala namang masamang umamin sa kasalanan kung nagkamali. Di ba? Pero yung suspect, victim, na ipakulong mo ng walang kasalanan, yun ang pinakamabigat niyong ginawa. Sinira niyo yung kinabukasan ng bata. At ito yung may mga CCTV. Ito yung mga may texts. Paano yung walang ganito?